Hello, 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 hello. Alamin natin ngayon ang update sa mga kapatid natin na nasa grandstand. Ngayon ay alas 12:30 na ng tanghali. Kung gaano na sila karami. Gaano na ba karami yung mga dumalo ng mga kapatid sa rally, sa Luzon. Alamin natin yung buong detalye mula umaga hanggang ngayong tanghali sa Net 25 at sa iba pang mga mainstream media. Mahigit 100 araw na mula ang SONA ni PBBM. Nangako ito na sa mga darating na araw ay may makukulong na. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nakikitang malinaw na resulta. Ang mga mamamayan ay naiinip na at ang mga tapat na nagbabayad ng buwis ay naghahanap ng resulta. Tanong nila, para ano pa at magbabayad ng buwis na nakawin din naman ng mga nasa kapangyarihan. At habang patuloy na pinagdedebatehan ang nangyaring katiwalian, patuloy pa rin ang mga pagbaha, mga kalamidad at pahirap sa napakadaming Pilipino. Patunay na mistulang kalikasan na ang naghahayag sa kasamaang ginawa sa kaban ng bayan. Lumantad na si Saldico at direktang isinangkot sa anomalya sa budget insertion si PBBM. Totoo din daw ang pahayag ni Orly Gutesa sa mali-maliit ang pera na i-deliver sa bahay, hindi lang ni Romualdez sa Forge Park, kundi maging kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Pahayag pa nito na walang perang napunta sa kanya. Sa harap ng mga revelasyon na ito, paano pa ba makakabangon ang Pilipinas sa kabi-kabilang pagkasadlak sa iskandalo na ito? May pag-asa pa kaya na makaahon ang mahal nating Pilipinas? Mahigit 5. Balik-balik nga ito ba? Balik-balik nga niya. Balik-balik nga. Tuma-tuma. Tuma-tuma? Asang ilang ito ba? Yung nagdala niyan, boss, hindi mo kumakain yan. Ha? Hindi mo kumakain yan. Di ko binigyan. Iba yung binigay sa akin, yung alamang. Manamis-tamis. Yes, Pia, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng mga tao dito sa Quirino Grandstand para sa kilos protesta na pinangungunahan ng grupong Iglesia ni Cristo. Pia, tanghaling tapat ay ganito ang sitwasyon dito sa Quirino, pero alas 4 pa ng hapon inaasama magsisimula yung formal na programa na tinawag nilang Rally for Transparency and a Better Democracy. Ang kilos protesta kontra korupsyon na simula na ngayong araw at magtatagal ng 3 araw. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Abirin, as of 10 a.m. ay nasa 40,000 yung kanilang crowd estimate at tinatayang nasa 20,000 naman ang i-deploy nilang bilang ng mga pulis sa buong Metro Manila. Pero kung dito sa Luneta ay 1,400 na mga pulis ang kanilang ipinakala. Kay Abirin ay nasa 1.3 hanggang 1.5 million na kataong inaasahan nila sa pagkilos ito ngayong maghapon. Narito po ang pahayag ni Police Brigadier General Abirin. Mabihirang bahain mo. Ayon sa mga otoridad, ang pagbaha ay Alright, maraming salamat, Joseph Moro. Libo-libong
kasapi ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon-tipon dito sa Quirino Grandstand ngayong araw. Ito ay para pasinayaan ang kanilang 3 araw na kilos protesta para ipaglaban ang annual transparency sa investigasyon ukol sa nalantad na korupsyon sa mga flood control projects. Baga pa lang ngayong araw ay may mga nag-set up na dito sa grounds ng Quirino Grandstand ng kanilang mga tent. Karamihan nga sa mga miyembro ng INC dito ay nakaputing t-shirt kung saan nakalagay ang mga katagang transparency at accountability. Ang iba naman may dalang watawat ng Pilipinas at watawat ng INC. At upansin din kanina, ito nga isang lalaki na may dalang maleta pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Sinasabing sinisimbolo raw nito ang mga matang ginamit umano na lalagyan ng mga perang kickback na ipinadala daw ng sa mga kongresista ayon sa salaysay sa Senado. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila ay nasa 27,000 na mga katao ang nasa Luneta Park at Quirino Grandstand as of 11 a.m. Nasa higit 1,400 na mga pulis na nakaantabay sa Quirino Grandstand ayon naman yan sa pambansang pulisya. Sarado pa rin ang bahagi ng kahabaan ng Rojas Boulevard, Calao, Taft Avenue. Samantala, minomonitor ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo ng Malacanang ang sitwasyon ng rally na ito. Ayon yan sa Presidential Communications Office. Tuloy ng binul out ng pambansang pulisya ang kanilang mga tauhan na may bitbit ng baril. Nagdulot kasi ito ng pangamba at takot sa mga ralista. Nais ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na matiyak ang kaligtasan hindi lamang ng kanilang mga miyembro kundi maging lahat ng mga makikisa sa 3 araw na mapayapang rally dito sa Quirino Grandstand. Inalis ng Philippine National Police ang mga armadong pulis na nakahalo sa mga rallyista sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa ilang nakasaksi, nakuha na ng video ang ilang pulis na may baril sa loob mismo ng perimeter ng rally. Tiniyak naman ng Iglesia ni Cristo na mapayapa ang rally for transparency and a better democracy. Samantala, ipinaliwanag ni PNP National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberin na posibleng nagkaroon ng misunderstanding sa mga ground commander dahil dapat ay nasa outside perimeter lamang ang mga pulis na armado. Within 10 minutes dapat wala na sila kasi kung hindi ano natin sila kakasuhan. Dapat ialisin, i-pull out natin sila dito as detail. Nilinaw rin ni Aberin na bahagi ng uniforme ng pulis ang pagdadala ng baril, lalo na ang mga nakatalaga sa Police Visibility at Security Operations. Tanging mga CDM personnel lamang ang walang armas. Dagdag pa ni Aberin, wala umanong intelligence report ang pulisya na may banta ng posibleng pagsabotahe sa mapayapang rally ng INC. Tiniyak niyang walang dapat ikabahala ang INC sa seguridad ng kanilang mga miyembro. As far as the INC is concerned po ay Mapayapang rally ng INC. Tiniyak niyang walang dapat ikabahala ang INC sa seguridad ng kanilang mga miyembro. as far as the INC is concerned po ay naniniwala po kami na ito po ay isang peaceful rally. At andito po ang kapulisan ninyo para po siguraduhin na ang bawat isa, ang publiko, ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na nagrarally ay talagang ligtas. At hindi po natin hahayaan na ito pong pagtitipon po na ito ay masasabutahe. Iit ng PNP NCRPO, maximum tolerance ang marching order para sa mga pulis na nakadeploy sa 3 araw na INC Rally for Transparency and a Better Democracy. Patuloy ang paninindigan ng INC kasama ang mga mamamayang Filipino na tumindig laban sa kabulukan at korupsyon sa hanay ng mga namiminuno sa pamahalaan. Wedge, kinupirma ng Presidential Communications Office o PCO na nakamonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rally. Ayon yan kay PCO Secretary Dave Gomez na nasa Malacanang ang Pangulo. Nauna nang nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa Malacanang ang Presidential Security Command isang araw bago ang 3-day Rally for Transparency and a Better Democracy ng INC kung saan ay isinara nga yung ilang gate ng Malacanang gaya ng Arlequet at Solano gates na hindi na matadaanan. Ayun, unti-unti nang dumarami at asahan po natin na
madadagdagan pa yan. Hanggang mamayang gabi, hanggang bukas. Sigurado yan.